Hi, mga idol, welcome to my YouTube channel. So for today's video mga idol, pag-usapan natin si Lost Fairyland On. Hindi ko to nasabi sa mga nauna kong video content. Pero dito iisa-isahin ko ipapaliwanag lahat-lahat pati na rin ang mga katanungan nyo sa akin. Bago tayo magsimula, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel at napadaan ka lang, click the subscribe button at click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong ilalabas na video. Number 1, magastos nga ba ang larong Lost Fairyland On? Well, to be honest mga idol, wala naman talagang MMORPG na hindi ka gagastos. Lahat naman ng game na tulad nito mapapagastos ka din. Pero hindi ito tulad ng mga nilalaro nyo idol na malalakas kumain ng pera, ibig kong sabihin hindi siya ganon magastos. Isipin na lang natin na help natin yan sa gumawa nitong laro, para tumagal pa ang serbisyo nila sa atin at ang importante naman dito nag-e-enjoy tayong lahat. Number 2. Ano-ano nga ba ang mga bagay na pwede mo lang pagkagastosan sa game na to? Una, pag-activate ng privilege. Makikita mo ito sa tabi mismo ng iyong VIP at pagbili ng diamond sa event na may 2x 3x rebate. Para sa pag-activate ng privilege, every time na mag-spend ka dito automatically na tumataas ang privilege points mo. Kung saan kapag na-reach mo ang requirements ng bawat privilege na ito, automatic na magdi-display ito mismo sa tabi ng IGN ng character mo. Una, ang bronze privilege, na may requirements na total spend na 1k diamonds lamang. Silver privilege, na may 10k total spend requirements to activate. Ang benefits nito, maaari kang mag-purge sa domain at mayroon siyang automatic recycle pag na-full ang bag mo while you're doing AFK. Just check the box if gusto mo ng automatic recycle, kung hindi naman just leave to be unchecked. Gold privilege, 50k total spend top up to activate. The good thing of this, gold privilege mga idol, magkakaroon ka nito sa mismong GH mo, kung bagayan ang magsasabi kung ilang points pa need mo para makuha ang mutated mount at mutated wings sa gear hunt. Also mayroon ka din access na mag-sweep sa GH na tanging sa gold privilege mo lang magagawa. So naintindihan nyo na. Every time na mag-top up ka dito, hindi lang diamond at mga rewards ang makukuha mo, kundi makukuha mo din ang mga privilege na ito. Daily top up lang idol, kahit 56 pesos lang yan, pag tumagal magiging gold privilege ka din tulad ng mga kasabayan mo sa laro. Sunod, pag-usapan natin diskarte dito sa pag-top up o pag-recharge. Lagi mo lang abangan yung mga event na may 2x, 3x diamond rebate para makasulit ka. Check mo palagi kung anong event meron dyan sa server mo, kung may diamond rebate event ba. Kung meron idol, top up ka. Kasi ang 600 diamonds mo may additional yan na 1,800 diamonds. Sa halagang 56 pesos lamang. Mas malaking top up, mas malaking rebate ang makukuha mo. Plus mga additional rewards pa, so paldo talaga idol. At hindi lang yan, after 7 days ng server nyo, lalabas si Dragon Trainer. Heto yon, click mo lang ito idol, si Dragon Trainer. Dito lahat ng nagastos mo na diamonds ay may karagdagan kang rewards na makukuha. Plus diamond rebate na 20%. At may chance ka pa na makuha ang gantong klaseng pink dragon mga idol. Upgraded po ito idol na Dragon Trainer ko. Pang 5 Dragons Trainer ko na ito ngayon. Paalala lang mga idol, hindi po pabilisan makakuha ng pink dragon dito. Baka mamaya gastos kayo ng gastos ng diamond at bili ng kung ano-ano para lang makamove sa Dragon Trainer. Wag po ganun gawin nyo. Gamitin mo ang diamond idol sa tamang paraan. Be-learn po paano magtipid ng diamond para sa mga future purposes. At last, mayroon din mga extra additional rewards every time na mag-top up ka dito. Ito ang mga additional rewards na makukuha mo kahit 60 pesos lang top up mo. Kaya sulit na sulit talaga, basta abangan mo lang mga magaganda na event na may 2x rebate. Kaya ano masasabi mo idol? Goods ba? Di ba sulit na rin kahit 56 pesos lang top up mo dito? Number 3, ito yung dapat mong bilhin kasi worth it ito sa gastos mo idol.
For membership mga idol may tatlo ditong tier. First bronze membership only for 230 pesos, good for 1 month only. Daily claim 500 diamonds. Silver membership for only 629 pesos. Good for 3 months only, daily claim 500 diamonds. Last gold membership permanent cost 1,150 pesos only, daily claim 1,000 diamonds. In total of 3 tier 2,009 pesos. At dahil idol may 20% discount makukuha mo lang ito sa halagang 1,570 pesos only. Kung bibilhin mo itong tatlong tier ng membership nila makakatipid ka na ng 439 pesos. O di ba sulit? Hindi pa nagtatapos dahil once you avail this pasok din siya sa any top-up event at the same time, kaya wala kang talo dito idol. Ngayon sunod na natin ang investment. Ano ba itong investment? Dito idol optional lang kung gusto mo lang mag-avail. Dito every time na ma-reach mo ang bawat level requirements makaka-receive ka ng diamonds. Sa unang avail mo dito makukuha mo agad ang diamond mo dahil sigurado mataas na level mo sa oras na to. Ang halaga ng level investment ay 349 pesos. Pasok din ito sa any top-up event at the same time. Hunt investment. Goods din ito i-avail kasi may gear hunt keys sa halagang 860 pesos ay sulit na. May keys ka na at may additional diamond pa. Pag nag-avail ka nito maaari mo rin ma-claim ang ibang top-up event rewards. Proceed tayo sa next topic. Ano yung mga bagay na dapat iwasan kapag bibili at gagastos ng diamond? Number 1. Iwasan bumili sa market kasi lahat ng benibente dyan ay maaari mo ring makuha sa World Boss at iba pa. Number 2. Huwag muna bibili ng box shard sa Ascension upgrade kung ikaw ay nasa new server pa. Hintayin na maabot mo ang level 1078 at doon mo lang makukuha ng free ang Switch 1 box shards and above. At iba pang kagamitan. Lahat ng yan ay nasa Heaven Boss lang makukuha. Number 3. Iwasan magdig ng tombstone sa any World Boss kapag bago pa lang ang server mo. At wala pang 3 weeks. Hintayin mo magkaroon server mo ng Dark Boss tsaka ka magdig ng tombstones. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know Number 4. Huwag gumastos sa gear hunt kapag kakasimula mo pa lang sa bagong server. At gusto mo agad mag-draw doon, huwag mong subukan dahil maaaring ikaubos yan ng iyong diamonds o di naman kaya ng keys mo. Sa mga gantong bagong kabubukas pa lang ng server ang drop rate or lucky drop dyan ay 500 keys per 1 item. Sinasabi ko sa'yo maniwala ka mauumay ka lang idol pag nag-skin ka sa early GH ng server mo. Hintayin mo after 7 days maganda na laman ng gear hunt nyo promise. Number 5. Ang advanced skills ng bead, waistband, bracelet, kailanman, at advanced skill ng mount at wings ay optional lamang para sa'yo. Kung gusto mo mag-avail ng mga na advanced skills, I recommend na piliin mo ang lang itong dalawa. Kailanman at mount advanced skills. Goods yan sa PvP combat kasi extra damage yan. Upgradable din ang lahat ng advanced skills na ito gamit ang diamonds. Higher of kailanman and mount advanced skills makes you up, promise. Okay, tapos na tayo. Nasabi ko na yung mga importante at tips na magagamit mo sa laro. At para sa kaalaman ng lahat ng MMORPG meron naman talagang GM na naglalaro sa bagong bukas na server. That's their marketing strategy. Pero 3 to 7 days lang laruan ng mga yan, believe me. Kaya nga recommend ko sa'yo na ikaw mismo gumawa ng sarili mong guild pagpasok mo agad sa bagong server. Para lahat ng chicks lahat ng players sa'yo sasali at ikaw ang leader. Alam mo kasi may mga event na tanging guild leader lang ang makakapagbigay ng rewards sa kanyang members. Tulad ng Siege War o Guild War.
Every Sunday po yan idol na event. May rewards dyan na diamond at pink beer. Sana nasagot ko lahat ng mga tanong nyo about kay Lost Fairyland On. At kung may katanungan ka pa or suggestions, just comment down below at susubukan ko yang sagutin para sa inyo. Kasi ganyan kayo kalakas sakin. Hanggang dito na lang po mga idol. This is Chowi Choki sharing basic tutorials and tips. Kung nagustuhan mo ang aking video, please like and subscribe sa aking channel at pasapak na rin ng notification bell para lagi kang updated sa mga ilalabas ko na bagong video. Adios amigo!